tungkol sa taong pinapahanap ko sa iyo. Nahanap mo na ba siya? Opo, si Young Master. At sigurado pong kamukhang-kamukha niyo siya. Siya po iyon. Kailangan namin ng mga kargador. $50 kada araw. May kasama pang 2 beses na pagkain. Sino ang sasama? Dito! Sasama ako. Tiyak na maghihirap na naman ako ngayon dahil hindi naging maayos ang trabaho ko kahapon kaya kinaltasan ng boss ang sahod ko ng kalahati. Huwag kang mag-alala. May $10 pa ako rito. Libre na kita. Mamimigay kami ng mga flyers. $20 kada oras. Sino ang may gusto? Ako po. Ano ka ba? Paparusahan mo ba ako? Gusto mong saktan ako, ganoon ba? Naghahanap ka lang ng away, di ba? Sapat na ba iyan? Kung hindi pa, masasagasaan talaga kita. Umalis ka sa daan. Napakabangis mong babae. Kung sino man ang magpakasal sa iyo, siguradong mamalasin. Napakalas ko talaga. Nawalan na nga ako ng pera. Nasaktan pa ako ng husto. Young Master, sigurado po ba kayo sa gagawin niyo? Isipin mo na lang na gumagawa tayo ng mabuti. Bago man lang siya mawala, maramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging mayaman. Pupunta na ako sa airport at ikaw na ang bahala sa lahat dito. Opo, Young Master. Hindi ako si Young Master. Siya ang tunay na Young Master. Big Brother, anong kailangan mo? Wala akong pera. Shenmue, sumusunod lang ako sa utos. Kaya huwag mo nang asahang makabalik para maging asawang nakitira kay pamilyang Gu. Asawang nakitira? Anong asawang nakitira ang sinasabi niyo? Nagmamaang-maangan ka pa. Hoy, Big Brother, nagkakamali po kayo ng taong kinakausap. Ako si Huoyang. Maligayang pagbabalik sa tahanan, Young Master. Tama nga ang sabi nila na ang porma ang nagdadala. Dahil ngayon, mukha ka na talagang mayaman. Anong klaseng damit ba ito? May kakaibang bango pa ito. Masyado po bang matagal ang pananatili niyo sa ibang bansa? Na pati ang amoy ng musk ox ay hindi niyo na maalala? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Mali po ang taong tinitingnan niyo. Hindi ako Young Master. At hindi rin ako si Shenmue. Ang pangalan ko ay Huoyang. Alam kong hindi ikaw siya, pero kailangan kitang magpanggap bilang aming Young Master. Ano? Ang aming Young Master ay ang kaisa-isang anak ng pinakasikat na kumpanya ng gamot sa Yunhai, ang anak ng Shen Group na si Shenmue. Kailangan kong makipagtulungan ka sa akin sa pagpunta sa isang mapanganib na handaan, at kapag naging maayos ang lahat, siguradong may malaki kang gantimpala. Ano? Payag ka ba? Napakalaki ng bahay mo, ilang tao ang nakatira rito. Kapag nagpainit sa taglamig, hindi ba't sobrang sayang yan? Huwag kang maingay. Tandaan mo ang mga sinabi ko sa'yo. Huwag kang gagawa ng kahit anong pagkakamali. Sumunod ka lang sa akin at magiging maayos ang lahat. Mayordomo Jiang, Young Master Lin Bai. Siya po ang pinsan ninyo. pinapapunta ka po ng tito sa kaniyang silid-aklatan ngayon. Pero ang Young Master po. Ako na po ang bahalang maghatid kay pinsan, okay na iyon. Bakit? Hindi na ba kita pwedeng utusan? Ngayong tito na ang nag-uutos, hindi ka pa rin susunod? Maganda talaga ang kalidad nito ah. Sa susunod na may ganitong trabaho, ipakilala mo naman ako. Pinsan, ayos naman ang trabaho mo doon sa ibang bansa. Narinig kong mag-a-apply ka na dapat para sa green card. Bakit kailangan mo pang bumalik para makipag-agawan sa akin sa mga ari-arian? Makikipag-agawan sa ari-arian? Huwag mong isipin na porket ikakasal ka sa mayamang si pamilyang Gu ng lungsod ng Yunhai ay may sandigan ka na. Gagamitin ka lang nilang asawa para sa kanilang yaman. Darating ang oras, palamunin ka pa rin naman. Mabuti na lang at nakapagtrabaho ako ng ilang taon sa construction site. Sa tingin mo ba ay hindi kita kayang tapatan? Anong ginagawa mo? Nandito na po ang amo. Pa?
Kakarating mo lang, aawayin mo na agad ang pinsan mo. Ito ba ang lahat ng natutunan mo sa ibang bansa? Tio, walang kinalaman si pinsan dito. Ako ang may maling nasabi. Pumasok ka na sa loob. Wala kang silbi. Pinsan, tumigil ka muna sa pagkain. Para sa akin, sa ngalan naming mag-asawa, ay mag-aalay ako ng isang tagay bilang pagsalubong sa iyong pagbabalik at para na rin sa pagsasama ninyo ng pamilyang Gu sa hinaharap. Sana ay maging masaya kayo. Pa, ang basong ito ng alak ay iaalay ko po sa inyo para pasalamatan kayo sa pagpapalaki sa akin. Para po ito sa inyo. Ito po. Pa, May lason ang alak na ito. Ikaw ang nagdala ng alak na iyan? Nakakaubos pasensya ka, pinsan? Para lang sa yaman ng pamilya, sinaktan mo ang sarili mong ama. Tulong! May nagaganap na masama. tumahimik ka. Marunong ka sa medisina? Huwag po kayong mag-alala, sir. Maayos na po ang kalagayan ng bata. Hindi ko akalain na ang batang iyon na itataya ang buhay niya para iligtas ako. Tio, pumunta ka na rin doon para magpahinga? Ako na ang bahala rito. Sige. Tila naging epektibo ang pagpapanggap ko kanina. Ayos din. Huo Yang, ibinigay na sa iyo ni Guro ang lahat ng kanyang kaalaman sa medisina. Umaasa ako na balang araw ay matulungan ka nito mahanap ang iyong tunay na ama para malaman mo ang iyong tunay na pagkatao. Maraming salamat po, Guro. Guro? Huo Yang, bilis. Umalis ka na. Master, wag po kayong mag-alala. Dahil ako na si Shenmue ngayon, gagawin ko ang lahat, gagamitin ko ang kapangyarihan niya para imbestigahan ang dahilan kung bakit nawala ang aking master. Sayang lang yung maraming masasarap na pagkain kanina, nawalan lang ng saysay. Iba talaga kapag mayaman, maging ang mga baso ay napakaganda. Siguradong kahit tubig lang ang inumin dito ay masarap. Sino yan? Sino yan? Sino ang nag-utos sa iyo? Ikaw si? Ako ang tunay mong fiancé, Gu Roxie. Fiancé? Sapat na ba iyan? Kung hindi, masasagasaan talaga kita. Umalis ka sa harap ko. Ikaw pala? Bakit mo ako sinubukang saktan? Gusto lang naman sana kitang biruin ng kaunti. Wala kang utang na loob. Dahil sa sobrang lupit mo, nasasaktan na talaga ako. Pakinggan mo. Ang bilis na ng tibok ng puso ko. Hindi pa tayo kasal, kaya ano bang ginagawa mo? Magiging akin ka rin naman balang araw. Kaya bakit ka natatakot? Bakit? Hindi mo ba ako gusto? Anong ginagawa mo? May tao ba? Anong ingay iyon sa loob? Wala lang iyon. Masama lang ang pakiramdam ko, kaya ganito. Dalhan mo ako ng 2 garapon para sa Ventosa para guminhawa ang pakiramdam ko. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo? At may gana ka pang utusan ako? Ano na namang problema? Masakit ang likod ko. Tandaan mo, nagmula ka sa ibang bansa kung saan ka matagal tumira. Huwag kang laging nagbabanggit ng mga kung ano-ano gaya ng Ventosa. Naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko. Mabuti na lang at hindi niya napansin dahil kung nagkataon, isa kang dalaga, masisira ang reputasyon mo. Galing ka nga sa ibang bansa, pero napaka-tradisyonal mo pa rin mag-isip. Marunong ka pa palang mag-Ventosa? Titingnan ko lang kung nakaalis na siya. Maya-maya lang, pagbalik ng babaeng iyon, papakitaan ko kayo ng isang magandang bitag. Kapag nangyari iyon, magmumukhang ikaw ang nang-iwan at siguradong mapapawalang bisa na ang kasunduan sa kasal natin. Bakit ang bilis? Hindi pa ako handa rito.
Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Sakto, tatapusin kita rito para maibintang ko ito sa kanya at tingnan natin kung paano pa siya lalaban para sa ari-arian. Hindi ka nahimatay? Kung totoong nawalan ako ng malay, sa tingin mo ba ay hahayaan pa kitang mabuhay? Eddie, salamat sa iyo. Ito. Anong nangyayari dito? Hindi ano? Fiancé ko siya. Kaya sa tingin mo, anong nangyayari? Gawa-gawa lang niya yon. Ang kapal ng mukha mo. Siguro ay nagkakagusto ka sa babaeng mapangakit na iyan. Sige. Ibibigay ko na kayo sa isa't isa. Hindi. Uy, sandali. Nagsisinungaling lang siya. Pinapanggap ka lang naming amo, pero hindi ka totoong amo. Pati ba naman ang babae niya ay nangangahas kang hawakan? Hindi po, talagang nagsisinungaling lang siya. Nararamdaman kong may mali sa Shenmue. Pakisuyo namang imbestigahan mo kung siya ba ay anak ni Shenhe. Sa pharmaceutical company namin, ang mga gamot na binibigay sa VIP ng mga customer ay naging dahilan ng pagkakasakit nila. Magpaliwanag ka na lang sa President Wu. Huwag ka nang gumawa ng dahilan. Hindi ba't gusto nyo lang akong piliting bumaba sa pwesto ko? Para makontrol ang kumpanya. Sasabihin ko sa inyo. Managinip kayo. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, sino ang dapat managot dito? Ako na ang bahala. Waldas ka lang sa pera. Bakit nagmamagaling ka dito? Kapag nagkaroon ng problema, asahan mong kailangang ibigay ang mga shares mo. Subukan mong guluhin uli ang ating young master, paparusahan talaga kita. Sige na, tama na yan. Tama na. President Shen, maraming salamat sa iyo. Mahusay ka talagang anak ng iyong ama. President Wu, sigurado akong walang problema ang mga gamot ng kumpanya namin. At sa instruction sa paggamit nito, nakasaad din na bawal itong inumin kasabay ng ginseng. Hanapin nyo na lang kung sino ang nagbigay sa inyo ng ginseng na iyon. Malaki na ang ipinagbago mo. Subukan mong pamahalaan ng kumpanya simula ngayon. Kaya naman pala masyado kayong nagmamadali na gawin akong manugang ni Pamilyang Gu dahil pala sa pagkalugi ng proyekto ng kumpanya na nawalan na ng laman at kailangan ng pagsasama namin ni Guru Oshue para iligtas ito. Dahil hindi ikaw si Shenmue, kanselahin na natin ang kasunduan sa kasal. Kundi, ibubunyag ko ang totoo sa lahat. Gusto mo bang itapon na lang kita at tapusin na ang lahat? Hala, wag naman. Kapag may masamang nangyari sa kanya, hindi ko yun kayang panagutan. Naku, senyorita, nahimatay ang ating Panginoon. Laugu. Laugu. Tumigil muna kayo sa pag-iyak, ako na ang titingin. Shenmue, ano namang balak mong gawin, Pasimuno? Kapag may nangyaring masama kay boss, ikaw ang mananagot. Kapag may nangyari kay Master Gu Wenje, bilang kaniyang doktor, ikaw ang unang mawawalan ng trabaho. Sino ba ang nagbigay sa inyo ng karapatan na manggulo dito? Manahimik ka, Gu Wenje. Laugu, gising ka na. Dahil niligtas mo ang aking ama, itinuturing ko na tayong patas. Salamat. Manloloko ka? Ano pang gusto mong sabihin? Umalis ka na rito agad. Kundi, ipapakulong kita. Mahal ko, baka naman may dahilan lang siya kung bakit siya nagpanggap na pinsan mo, bakit hindi na lang natin palagpasin ito? Para palayain kita, ayos lang. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa amin, at papayagan kitang makaalis. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Kung ayaw mong lumuhod, sige lang. Gumapang ka na lang sa pagitan ng mga binti ng asawa ko at palalampasin namin ito. Binabalaan ko kayo, huwag kayong sumobra. Kung hindi, ano? Alam niyo namang marunong ako sa panggagamot. Kaya ko itong gamitin para magligtas ng buhay. Pero syempre, kaya ko rin itong gamitin para magparusa.
Pasensya na. Kanina habang binabasa ko ang report, naglagay ako sa daliri ko ng puting pulbos. Ikaw? Kuya? Parang awa mo na. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Ito, pansamantala lang itong mapipigilan ang lason sa katawan nyo. Kung ayaw ninyong mawala, tumahimik na lang kayo. At isa pa, tulungan nyo akong imbestigahan ang pinagmulan ko sa lalong madaling panahon. Hello? Hello, Shenmue. Tulungan mo ah. Masyado kang nag-aalala sa kanya? Nagmadali ka talagang pumunta rito. Mukha kang asong sumusunod. Bakit ikaw ang narito? Ayos. Magaling ka pa rin kumilos. Pagkatapos mong tumira sa ibang bansa ng matagal na panahon. Nagpanggap ka na si Guru Okswe? At pinapunta mo ako rito, di ba? Narito ang 5 milyong dolyar. Sapat na ito para mailigtas ang kumpanya nyo. Ang kondisyon, kailangang pumayag ka na putulin ang kasunduan nyo ni Guru Oksho. 5 milyong dolyar? Hindi ako kikita ng ganoon kalaking pera sa buong buhay ko. Kahit ang buong team ko, hindi makakakuha ng 5 milyong dolyar kahit magtrabaho pa kami ng 10 taon. May hawak din akong 5 milyong dolyar dito. Sapat na ito para lumayo ka. At wag nang magpakita kailanman, kaya wag kang makialam sa hindi mo negosyo. Huwag naman, kung ayaw mo, akin na lang yan. Shenmue, kahit pakasalan mo pa siya, magiging asawang nakatira lang kayo sa pamilya niya. Magsisilbi ka lang na aso ng mga pamilyang Gu. Bilang isang aso, ang galing mong magbantay ng bahay ay wala pa sa sinasabi ko. Gu Wenjie, ano bang ginagawa mo? Sino ang nagsabi sa iyong makialam? Xiao Xue. Ginawa ko iyon dahil gusto kita. Gusto mo ba ako o ang pera ng pamilya ko? Hindi ba't hindi mo rin naman gustong pakasalan ng lalaking nakikitira lang na iyan? Tinutulungan lang kita. Kailan ko sinabi iyan? Kung ganoon, gusto mo magpakasal sa akin? Hoy, sandali lang. Hindi tama ang manakit, Miss Gu. Sige, sa araw na ito, tuturuan ko ng leksyon ang utusang ito. Naku! Xiao Xue, huwag mong inumin yan. Ang galing! Lahat ng mga tao sa pamilyang Gu ay mayroong sakit sa puso mula pagkabata. Bakit tila normal ang tibok ng kanyang pulso? Ibig bang sabihin ay hindi siya si Guru Okswe? Young Master, narito na ang mga tao mula sa pamilyang Gu. Shenmue, Anong nangyari kay Xiao Xue? Huwag kayong mag-alala, Uncle. Maayos ang lahat kay Xiao Xue. Xiao Xue, pinakaba mo ng husto ang papa mo. Magsalita ka na. Anong kondisyon ang kailangan para tumahimik ka? Iyan ba ang paraan ng paghingi mo ng tulong para mabuhay ka? Ano po ang kondisyon nyo? Sabihin nyo na po. Pakasalan mo ako. Ikaw. Wala akong pakialam kung sino ka man. Total ay magpapanggap lang naman tayo. Hindi naman talaga tayo magsasama bilang mag-asawa sa kwarto. Ginagawa lang natin ang makabubuti para sa ating dalawa. Ano sa tingin mo? Ay. Naistorbo ko ba kayo? Pwedeng sumali? Anong kailangan mo? Pinapaimbestiga mo sa akin ang tungkol sa iyong tunay na pagkatao? Nahanap ko na ang sagot. Talaga? Mamayang gabi, dalhin mo ang panlunas at pumunta ka sa kwarto ko. Mula ngayon ay wala na tayong utang sa isa't isa. Mahal. Mahal, anong nangyari sa iyo? Anong nangyari? Walang hiya ka. Hindi pa siya nawawala, maaari pa siyang maligtas. Uncle, pinatumba niya si Lian Hua. Uncle, tinapos na niya si Lian Hua. Uncle Shen? Kasama ko lang sa kwarto si Shenmue kanina. Sa tingin ko ay nagkakamali ka lang. Talaga? Talaga? Nandito rin si Mayordomo Jiang kanina, di ba?
Kumusta na siya? Nailigtas ang buhay niya, pero malubha ang mga natamo niyang sugat at mukhang hindi siya magigising agad. Kaya hindi niya rin ako mapapatunayang walang sala. Kahit na magising pa siya. Sa tingin mo ba ay maglalakas loob siyang patunayan iyon para sa iyo? Anong ibig mong sabihin? Isa ka lang na tagapagsilbi. Huwag kang makialam. Kaibigan ko siya. Simula noong dumating ka, ang mga taong humahabol para parusahan ka, sa tingin mo ba ay sino sila? Hindi ba si Linbay at ang kanyang asawa? Ang tatay mo iyon. Sayang naman. Hindi natin nagawang ibintang kay Shenmue sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala. Pwede akong pumuntang muli sa ospital para muling parusahan ang asawa ko. Siguradong sa pagkakataong ito ay maibibintang na natin iyon kay Shenmue. Hindi pwede. Mula nang bumalik siya galing ibang bansa, mukhang naging mas matalino na siya, kaya hindi tayo pwedeng kumilos ng basta-basta. Maghintay pa tayo. Uncle, kung maghihintay pa tayo, ang batang ito na anak sa labas ng tita ko sa ibang lalaki ay baka maging bahagi na ng pamilya-pamilyang Gu. Sa oras na iyon ay magkakaroon na siya ng pagkakataon na agawin ang lahat ng inyong ari-arian. Hindi ba tunay na anak ni Shenhe si Shenmue? Huwag kang magmadali. Hindi ba siya ngayon ay naka-engagement na kay Guru Okshue? Kapag nakuha na nila ang kanilang marriage license, sa oras na iyon ay tatapusin na natin siya nang makuha natin ang ating parte sa ari-arian ng pamilyang Guhahay. Mahal ko, ikaw naman ang unang nagtaksil sa akin at inalagaan ko ang batang ito para sa iyo ng napakaraming taon. Ngayong may pinagdadaan ng hirap ang pamilya natin, panahon na para magbayad siya sa akin. Huwag kang mag-alala, malapit na. Pagsasamahin ko rin kayong mag-ina. Mukhang ngayon ay alam mo na. Ang dahilan kaya mo ito ginagawa ay para tulungan si Shenmue at pinagpanggap mo ako para lang tapusin ang buhay ko. Dahil pareho naman tayong may pakay, bakit hindi na lang tayo gumawa ng kasunduan? Tulungan mo akong magpanggap bilang batang amo at ituloy ang pagbawi sa mga ari-arian para kay Shenmue. Kapag natapos na ang lahat, hahatiin ko sa iyo ang kalahati ng yaman. Paano kung hindi ako pumayag? Ang ilang mga lason ay hindi lang naman sa baso ng tubig inilalagay. Kapag hindi ka pumayag, pababayaran kita ng buhay mo at ibibintang ko ito kay Shenhe. Sa huli, mapupunta pa rin ang mana kay Shenmue. Nag-aral ako ng medisina. Sa tingin mo ba talaga, hindi ko alam na ang humidifier na iyon ay may problema? Pwede kitang tulungan, pero ang kailangan ko matapos ang lahat ay tulungan mo akong malaman ang katotohanan sa likod ng aking pinagmulan. Sige. Pero may isang bagay kang dapat gawin para sa akin. Dahil nag-aaral ka ng medisina, siguradong alam mo kung paano lason sa pagkain. Maghanda ka para kay boss, ng tsaa para sa kanyang huling hantungan. Hindi ako pumayag na may parusahan. Kung hindi mo siya uunahan, ay gagawin niya iyon sa iyo balang araw. Sa oras na iyon, kahit patulungan kitang alamin ang iyong pagkatao, ano pa ang saysay nito? Pa, tungkol sa record ng kumpanya, naayos ko na po ang lahat, pakitingnan niyo po ito. Siguro ay napansin mo na rin ang kakulangan sa pondo ng kumpanya? Opo, napansin ko po. Kaya handa akong magpakasal sa pamilya ni Pamilyang Gu para magamit sila at matulungan tayong malagpasan ang krisis na ito. Pasensya ka na at kailangan mo itong gawin. Kapag naging maayos na ang lahat, hindi ka pababayaan ni Papa. Anong nangyari? May problema ba? Tila nalaso ng amo at ang batang sir. Bilis, tumawag kayo ng tulong. Nag-aral ka pa naman ng medisina, pero may lason na pala ang basong ito? Hindi mo man lang ba napansin? Haha, sa wakas wala ka na. Ang ginamit mo ang lahat para makuha ang negosyo. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang mga magulang ko. Ngayon, ang galit na ito,
Wakas ay naipaghiganti ko na. Sabihin ko na sa iyo ang totoo. Ang totoo ay si Shenmue ang tunay mong anak. Noong panahong iyon ay ako ang nandaya sa resulta ng DNA test. Gusto ko lang makitang mag-away ang mag-ama. Hindi ko lang inaasahan na mahuhulog ang loob ko sa anak ng kaaway ko. Ngayon, tapos na ang aking paghihiganti, ibabalik ko na sa iyo ang buhay na ito. Ano ka ba, tao o multo? Sa tingin mo ba talaga ay may lason ang basong ito? Akala mo ba hindi ko mahahalata ang binabalak mo? Pero kitang-kita ko na wala ka ng pulso kanina. Kapag inipit mo ang bote ng gamot na ito sa kilikili, ay mawawala talaga ang pulso mo. Noong nag-aaral pa ako ng medisina, madalas ko itong ginagawa. Anong nangyayari? Tumawag kayo ng 911, pinahamak niya ang matanda. Nagagawa mo akong sumpain ng ganyan? Matagal ko nang nalaman ang lahat. May problema sa resultang iyon ng paternity test. Kaya bago pa man mangyari iyon, sinabi ko na kay Papa ang iyong masamang balak. Nagpanggap akong nalason para lang palabasin ka sa pinagtataguan mo. Xiao Jiang, noong mga panahong iyon, totoong aksidente ang pagkawala ng iyong mga magulang at wala akong kinalaman doon. Ginagamit ka lang nila. Kung hindi ka naniniwala, ito ang resulta ng investigasyon ng mga pulis noon. Hindi ito maaari. Bakit niya ako niloko? Uncle, kailangan ba natin siyang dalhin sa presinto? Pa, naloko lang din siya. Hayaan na natin siya. Anak, pasensya na, nagkamali ako. Ako. Wala na ba akong pag-asa? Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo, Pa. Anak, ang katawan ko, alam ko na ang lagay nito. Magmadali ka at tawagin ng abogado. Nais kong ang lahat ng pag-aari ko ay mapunta sa iyo. Pa, sa totoo lang hindi po ako. Huwag kang hihingi ng tawad. Sige na, magmadali ka na. Natatakot ako na baka wala na akong oras. Base sa huling habilin ni Gnang. Shenhe, ang lahat ng ari-arian ng Shen Group ay mapupunta lahat kay Gnang. Linbay. Hindi maaari. Sinabi ni Papa noon na ibibigay niya ang lahat sa kaniyang anak. Ako ang kaniyang tunay na anak. Hindi mo ba alam? Anak niya ako sa labas. Hindi nakatakataka ang hindi niya sinabi sa iyo. Dahil isa ka lang namang walang hiyang bata. Tungkol sa pananakit mo sa iba, alang-alang sa tito, hindi na kita papaparusahan. Pero ang bahay na ito ay wala na rin kinalaman sa iyo mula ngayon. Umalis ka na dito. Wala na naman akong kahit na ano. Nandito pa ako para sa iyo. Hindi ka ba pumunta sa Shenzhou? Niloko niya ako at sinabing ang amo ang dahilan kung bakit nawala ang mga magulang ko. Ginamit lang niya ako para sa sarili niyang plano. Kaya bakit pa ako babalik sa kanya? Kung sasama ka sa akin, wala naman akong maibibigay sa iyo. Pwede mo namang ibayad ang katawan mo. Asa ka pa? Magligpit ka na ng mga gamit mo. Isasama kita para alamin kung sino ka ba talaga. Alam niyo po ang totoo kong pagkatao? Mahal ko? Matulog ka na lang ng mahimbing. Nakuha ko na ang lahat ng gusto ko. Magandang araw po. Oras na para sa regular na check-up. Maaari po bang sumama ang pamilya ng pasyente sa akin? Salamat po, Doc. Shenmue. Hindi ako si Shenmue, ako si Hua Yang. Dahil sinabi mong inimbestigahan mo ang pagkatao ko, ano ang nalaman mo? Sino ka? Ang lakas ng loob mong sakta ng asawa ko. Sumama ka sa akin. Teka, paano si Xiao Zhang? Ikaw lang ang ililigtas ko. Hindi kasama ang babae mo. Tara na. Guru Oksue, saan mo itinago si Huo Yang? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa niyo?
Mag-asawa kaming dalawa, ano namang pakialam mo? Nasa ospital kayo kanina? Balak niyong sakta ng asawa ko. Sinungaling. Mula kaninang hapon, nandito lang kaming dalawa sa loob ng kwarto. Sabi mo pumunta si Shenmue sa ospital. May ebidensya ka bang nakuhanan siya ng kamera? Basta-basta ka na lang pumapasok sa pamamahay namin. Umalis ka rito. Senyorita, hinahanap kayo ni na pamilyang Shen Mayordomo Zhang? Wala na akong saysay sa buhay. Anong ginagawa mo? Tay, kailangang kampihan mo po ako. Inabuso po ako ni Shenmue. Walang hiya ka. Anong gagawin mo? Mananakit ka ba? Xiao Shui? Dahil narito ang lahat ngayon, magpo-propose ako sa'yo, at saka matagal na tayong may kasunduang magpakasal. Pakasalan mo ako? Paano mo nagawang... Ano bang pakialam mo? Nagpo-propose siya sa akin. Simula sa araw na ito, ikaw na ang aming opisyal na manugang na nakatira sa amin. Huoyang, ikuha mo ako ng tubig na panggilas. Huoyang, labhan mo ang mga damit ko. Huoyang! Huoyang! Meron naman tayong palamuning. Katulong dito, ang mga gawaing ito ay ibigay na lang natin sa kanya, ayos ba? Hayaan mo na, ako na lang. Sige, kahit hindi kita tunay na anak, bilang iyong ina, handa akong ibigay ang anumang gusto mo. Napakabuti naman. Sakto, kailangan kong tulungan si mama na ayusin ang memorial tablet, kaya ikaw na at ang itong katulong na ang bahala rito. Sige po. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Alis na. Sinabi ko bang pwede ka nang magpahinga? Hilutin mo ang likod ko. Opo. Xiao Shui. Gabi na. Anong ginagawa mo sa library ni President Gu? Anong paki mo? Gabi na rin pero hindi ka pa natutulog, di ba? Dinalhan lang kita ng tubig para masarap ang tulog mo. May hinalo ka na naman doon, no? Tumingin ka rito. Ano? Kailangan mong kumain ng marami para may lakas ka sa trabaho. Maraming salamat po. Gamot na pampagana. Huwag kang tumingin sa akin. Hindi ako ganoon kadesperada. Saan galing ang gatas na ito? Iyan ang itinira ni Gu Wenjie mula sa ibinigay niya kay Gu Ruoxio. Hindi mo masisira ang plano ngayong araw. Sa tingin mo ba talaga ay mapipigilan mo kami? Kasama ko rin sila. Sige na, iwan mo na sila sa akin. Sige na, lumakad ka na. Ako na ang bahala rito. Bitawan mo ako. Huminto ka. Xiao Shu, paliligayahin kita ng husto. Anong klaseng bagay ang ipinakain mo sa akin? Ito rin yung bagay na ipinakain mo kay Guru Wokshe. Tumigil ka. Huwag mo akong pigilan. Anong nangyari, mahal? Laugu, ang ating Xiaoshu ay hindi maaaring magpakasal sa hayop na si Shenmue kanina lang. Siya. Walang hiya. Sundan mo sila. At sa oras ng pangangailangan, tulungan mo siya. Ayos na ang lahat, wala na yun. Hayop ka. Bakit ngayon ka lang dumating?
ipinapaubaya ko na siya sa iyo. Wala na akong pakialam sa mangyayari sa kanya. Hoy! Hindi! Naku naman, sige na, wala ito. Hayop ka. Nangahas kang apihin ang biyenan mo at nagawa mo pang saktan ang anak ko. Bilis, alis na. Bibigyan ko kayo ng oras. Ikaw na lalaking walang silbi. Tingnan natin kung saan ka tatakas ngayon. Jauxio, Papa, minaltrato ako ng hayop na iyan kanina. Kailangang tulungan niyo po ako. hindi ba si Shenmue iyon kanina? Si Shenmue ay umalis para ibilhan ako ng gamit. Wala siya sa bahay buong araw. Kung hindi ay hindi sana niya ito nagawa sa akin. Mag-ingat ka. Patawad. Papa, Xiaoxue, pasensya na at nahuli ako. Ang ganitong trabaho, hayaan niyo pong ako na ang gumawa. Ang asawa ko, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Uy, tingnan mo ang pag-arte ko ngayon, magaling ba? Magaling nga, pero hindi pa sapat iyon. Gusto kong tulungan mo ako na takasan ang pang-iistorbo ni Guwenje para tuluyan na siyang mapaalis sa bahay. Sige. Ay, may masamang nangyari. Sir, Miss, nawalan po ng malay ang inyong asawa. ano ba talaga ang nangyari? Napakagakaiba. Ang sakit ng manugang ninyo ay katulad ng sa matandang amo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin ay masama ang swerte ng pamilya namin, kaya ang dalawang henerasyon ay nagkaroon ng parehong sakit? Hindi kami naniniwala sa swerte. Pero kung may gumawa nito ng sinasadya, ibang usapan na iyon. Bago nahimatay ang manugang ko, ano ang kinain o ininom niya? Wala siyang kinain maliban sa gamot na pampakalma na dinala ni Guwenje. Walang problema sa halamang gamot na ito. Pasensya na, napagbintangan kita. Sapat na ba ang isang sorry? Gusto kong lumuhod si Shenmue at magsilbi ng tsaa para humingi ng tawad. Pwede kitang silbihan ng tsaa bago ka tapusin. Ito ang nahanap ko ngayong araw. Alam mong iimbestigahan ang mga tira-tirang gamot, kaya ang mga may lason na bahagi ay tinanggal mo. Ito ang matagal mo nang ginagawa para saktan ang biyenan ko at ang ebidensya laban sa akin. Gusto mo bang suriin natin ito muli? Huwag kayong kikilos. Pakawalan mo sila. Huwag kang malikot. Pakawalan mo sila. Guwenje, pakawalan mo si Xiaoxue. Magkano ang gusto mo? Maibibigay ko iyon sa'yo. Hindi ko kailangan ng pera. Ang gusto ko ay pagbayarin siya. Ikaw ang magdesisyon. Sino ang ipapalit mo sa sarili mong kapakanan? Magbibilang ako hanggang 3. 1. 2. 3. Ayos lang ba kayong dalawa? Siya ba ang tinatanong mo o ako? Tinitingnan ko lang. Ay nako. Papa. Kumusta na po siya? Huwag kang mag-alala. Kailangan lang niya magpahinga ng kaunti para mailabas ang lason sa katawan at magiging ayos na siya. Maraming salamat. Tamang-tama. Maaari mong gamitin ang pagkakataong ito para makuha ang bagay na gusto mo. Ano? Hindi ba't nung una pa, nagpapanggap ka na bilang si Guru Oksue dahil hinihintay mo ang pagkakataong ito? Paumanhin po, kung naistorbo ko ang inyong pagsasama. Pero may mga importanteng dokumento sa kumpanya na kailangang pirmahan ni Master Gu. Anong ginagawa mo? May sakit na ang ama mo ngayon, kaya ang lahat ng tungkol sa kumpanya ay ako na ang mamamahala. Anak niya ako, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ako ang may pananagutan. Mag-asawa kami, at ang ari-arian ng mag-asawa ay dapat na unahin kaysa sa mga anak. Ikaw, matuto kang rumespeto sa akin, lumabas ka. Ako, si Gufeng, ay ililipat ang lahat ng aking share sa aking asawa na si Jinming. Gusto mong ilipat ang lahat ng ari-arian ni Papa. Patahimikin niyo siya. Puyang. Ano pang hinihintay niyo diyan? Bakit nakatayo ka pa diyan? Puyang. Ayos ka lang ba? Puyang! Tumawag kayo ng doktor. Bilis. Kung wala na siya,
wala na ring makakaalam sa sikreto ko sa pagpapanggap bilang si Guru Workshop. Doktor, nandito na po kayo sa wakas. Tulungan niyo po siya. Pakiusap. Kailangang alisin ang mga namuong dugo sa ulo niya. Pumunta kayo sa second floor at kunin niyo ang pang-alis ng dugo. Kamusta na si Huoyang? Huwag kang mag-alala. Sinusuri na siya ng doktor. Anong doktor? Sabi ng doktor, 5 minuto pa bago siya makarating. Shenmue, ngayon ay talagang tatapusin na kita. Saan ka natutong makipaglaban? Wala kang pakialam. Ligtas mo siya. Kapag nawala siya, papatabihan kita sa kanya. Gising ka na? Uy! Huoyang. Anong mga pressure point ang pwedeng gamitin pampalakas? Kihai, Guanyuan, Sanli, Geshu. Pampalakas at pampasigla at para tumigil ang pagtagas. Mukhang sa pagkakataong ito, kailangan nating magtulungan. Patawad po, Master. Nagkamali po ako. Huwag mo akong sisihin kung maging mahigpit ako. Sa pamamagitan lamang ng palagi ang pagsusuri sa sarili, ay magiging mas matatag ka. Anong pangalan mo? Siya, Shiyin. Nasaan ang mga magulang mo? Sila ay dahil sa Gufeng ni Gu Group, nawala na sila. Anong gagawin mo? Maghihiganti ako. Hello, sige po, sige po. Anak, maghintay ka muna rito, pupunta lang si Papa sa opisina at babalik din pagkatapos asikasuhin ang lahat. May bagong produkto ang shop ng mga panghimagas. Tara, tingnan natin. Boss, pabili nga po ng isang tiramisu cake. Heto na po, i-enjoy nyo. Salamat! Bakit? Maayos naman ang lahat. Bakit kailangang magtagpo pa ang landas natin? Bakit kailangan mong maging napakabait sa akin? Bakit mo pinalalambot ang puso ko? Kayong dalawa, humanda kayo sa akin at pagbabayarin ko kayo. Hindi ako naniniwalang ang isang sakitin na tulad mo ay may ibubuga pa. Gising ka na ba? O wala na ba tayong dalawa? Hulaan mo. Gising ka na? Anong nangyari? Wala ito. Nailabas ko lang ang lason sa katawan ko. Sige. Pagkatapos mong uminom, bumalik ka na sa guest room para matulog. Ikaw, pumunta ka sa kwarto ng mga katulong. Anong problema? Ito ang gamot na naging dahilan ng pagkalason ni Uncle Gu. Ano ang ginawa mo kay Laugu? Kung may mangyaring masama sa kanya, pananagutin kita. Wala kang silbing asawa na nakikitira lang, gusto mong mawala ang papa mo. Anong balak mong gawin?
Ano po ang nangyari kay Papa? May tao na sa mga sandaling ito ay muling nilason si Uncle Gu. Si Gu Wenjie ba ito o si Jinming? Ano ang nangyari? Hindi pa gumagaling ang mga dating sugat ni Uncle Gu at nadagdagan pa ito ng mga bago. Ang masasabi ko lang, gagawin ko ang lahat para sagipin siya. Pero kung hindi siya makakalampas ngayong gabi, wala na talaga akong magagawa. Gusto mo bang magpakita siya ngayong gabi? O mas mabuting huwag na? Dali may kumuha sa kanya. Tulong. May tao ba diyan? Tulungan niyo ako, hulihin siya. Parang tumakbo siya sa direksyong iyon. Habulin niyo siya, bilis. Xiao Shu, bakit mo ba ito kailangang? Idilat mo ng maigi ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti sa lola kung sino ako. Nagpanggap ka bilang si Xiao Xue? Kung hindi ko ginawa iyon, paano ko siya mapagbabayad at isisisi sa kanya ang ginawa sa kanyang ama? Ikaw, salamat sa pagligtas sa akin, pero wala ka ng silbi ngayon. Yang, Paano mo na lamang narito ako? huwag mo na munang isipin iyan. Mukhang lumalala ang kalagayan ni tatay. Sumama ka muna sa akin at tingnan natin siya. Lolo, maayos na po ang kalagayan niya. Pa, Tingin ko, ay dahil sa bisa ng gamot sa incense burner, kaya siya bumuti. Ang masamang babaeng iyon. Naglakas loob siyang gawan ako ng masama. Huwag po kayong mag-alala, baka bumalik ang sakit nyo. Pa, uminom muna kayo ng tubig. Shenmu, maraming salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Hawakan mo itong mabuti. Ito ang bago kong isinulat na huling testamento. Sa hinaharap, ang pamilyang ito ay ipapaubaya ko na sa inyo ni Xiao Xue. Pa, ano pong sinasabi niyo? Xiao Xue, patawad sa mga nagawa ko sa iyo. Sa nakalipas na mga taon, hindi ko nakita ang tunay na pagkatao ng masamang babaeng iyon. Dahilan para magdusa ka. Sa susunod, babawi ako ng maayos sa inyo. Pa, malamig na ang tubig. Ikukuha ko muna kayo ng bago. Napakagandang pagkakataon na nito. Bakit hindi mo pa siya tinapos? Patawad po, Master. Dapat kang humingi ng tawad sa mga magulang mo. Pasensya na po, Master. Nagkamali po ako. Tandaan mo, dahil sa sariling negosyo ni Gufeng noon, kaya nawala ang mga magulang mo. Hinding-hindi ka dapat maging maawain sa kanya. Opo, Master. Naintindihan ko na. Tatandaan ko po. Hindi. Itatarak ko ito sa katawan mo para hinding-hindi mo ito malimutan. Ang sinumang magtangkang galawin ang babae ko, eto ang mapapala nyo. Ayos ka lang ba? Masakit ang tiyan ko. Iuuwi na kita. Galing sa taong iyon, hindi ba? Ikaw. Kung hindi ako nagkakamali, ang taong iyon ang nag-utos sa iyo na pumunta rito. Ang utak sa likod ng pagpapanggap mo bilang si Guru o Xue. Tama ba ako? Masyado ka ng maraming alam. Xiaojiang, bumaba ka ng sasakyan. Kung balak mong tapusin ako, gawin mo na. Puwayang, ano ba ang sinasabi mo? Huwag niyo po akong intindihin. Ano man ang ginawa niya, huwag niyo siyang parusahan. Ako si Huo Yang, isang ulila. Ang master ko ay wala na.
Kaya ako nagpapanggap ngayon bilang si Shenmue ay upang mag-imbestiga at malaman ang totoo tungkol sa aking pagkatao at kung anong nangyari sa aking master. Bakit mo sinasabi ang lahat ng ito sa akin? Hindi ikaw ang totoong Guru Oksue at hindi rin ako ang totoong Shenmue. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Ang gusto ko lang ay maging ligtas ka sa hinaharap, kaya kung handa ka lang magtiwala at magsabi, handa akong tulungan ka sa kahit na ano. Nako hindi. Nagpadala ang master ko ng mga masasamang tao. Bilisan mo, itakbo mo na ang sasakyan. Huo Yang, Xiao Zhang. Sina Master ba ang nagpadala sa inyo rito? Natatakot siyang lumambot ang puso mo, kaya pinapunta niya ako para tulungan ka. Wala na ba siya? Naayos ko na ang lahat. Bumalik na lang kayo para magulat sa kanya. Kanina lang, halos mapahamak na rin ako dahil sa inyo. Paano nyo ito ipapaliwanag kay Master? Nangangahas ka bang magsinungaling? Go! Guru Oksue! Ako na mismo ang tatapos sa traitor para sa kanya. Xiao Xue, bilis, tumakas ka na. Pa. Xiao Xue, bilisan mo, umalis ka na. Pa. Nangangahas ka bang saktan ng biyenan ko? Huwag mo siyang tapusin. Shenmue, huwag kang mananakit. Layas! Maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Pa, alam mo ba kung gaano kadelikado ang nangyari ngayong araw? Bigla ka na lang lumabas doon. Kahit mapahamak pa ako, mas mabuti na iyon kaysa ikaw ang masaktan. Pa. Ako ang may kasalanan ng lahat. Sa totoo lang, mayroong isang bagay na matagal ko nang itinatago sa inyo. Ako. Ang totoo niyan ay plano naming dausin agad ang kasal. Mabuti kung ganoon, habang maayos pa ang aking pangangatawan, sisiguraduhin kong maihahanda ko ng mabuti ang lahat upang magkaroon ng bagong simula ang lahat. Maari pa ba talagang magsimula muli? Binabati kita, sa wakas ay pinakasalan mo na siya. Sana pala ay hindi na lang ako nagpakasal. Nakuha mo na ang gusto mo pero nagrereklamo ka pa rin. Bukas, habang nasa kalagitnaan ng toast sa kasal, isama mo ang bagay na ito sa alak ni Gufeng. Sa pagkakataong ito, kung magpapalambot ka na naman ng puso, hinding-hindi na kita mapapatawad. Anong nangyari? Wala po. Pagod lang po ako. Dahil naging abala ngayong araw. Shenmue, mula ngayon si Xiao Xue ay ipinapaubaya ko na sa iyo. Alagaan mo siya ng mabuti. Papno, huwag po kayong mag-alala. Kung sakali pong maging masama ang pakikitungo ko kay Xiao Xue, palayasin niyo na lang po ako sa bahay na ito. Xiao Xue, kahit kasal ka na, ang bahay na ito ay mananatiling tahanan mo habang buhay. O bakit? Sa sobrang saya mo ba ay hindi mo man lang ako aalukan ng kahit isang basong alak? Anong nangyayari? Papa. Ako na ang iinom nito para sa iyo. Kagagaling mo lang po sa sakit, kaya ako na po ang iinom para sa iyo. Ako na po ang iinom nito. Miss Gu, binabati ko kayo ni Shenmue sa inyong kasal. Huwag niyo iyan inumin. Uminom. Anong ginagawa niyo rito? Hindi kayo welcome dito, umalis na kayo. Salamat sa dala ninyong alak. Tinatanggap ko ang pasasalamat nyo at tinatanggap ko na ang regalo. Maaari na kayong umalis. Kung hindi, Hindi pa kami nagdidiborsyo ni Lao Gu, kaya huwag kang makisawsaw.
Ang papeles sa diborsyo ay naipadala ko na sa iyo. Pakiusap, lumayas ka sa bahay namin. Haha. Sa bahay niyo? Baka hindi niyo pa alam. Ang babaeng ito ay hinding-hindi si Guru Oksue. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kayong mga nasa pamilya ni Pamilyang Gu ay may kasaysayan ng sakit sa puso. Inimbestigahan ko siya bago ako umalis. At wala siyang ganoong kondisyon. Kung ayaw mong maniwala, isailalim mo siya sa pagsusuri ng puso. At doon malalaman kung sino talaga ang nagsisinungaling. Anong nanggugulo ka rito? Umalis ka na ngayon din. Anong gagawin nyo? Gagawin mo ba? O hindi? Gagawin ko. Ayos lang, Xiaoxiu. Narito ako. At ang totoo ay hindi maitatago. Tapos na ang pag-monitor sa tibok ng puso. Inoobserbahan ay may irregular na tibok ng puso. Hindi na rin ang problema sa kaliwang bahagi ng puso. 75% ang posibilidad na ito ay minanang sakit sa puso. Mangyaring mag-ingat sa pag-inom ng gamot. Ito. Paano nangyari ito? Ngayon, ano pa ang gusto ninyong sabihin? Pa, masama ang pakiramdam ko. Xiaojiang, paalisin ang mga bisita. Gabi na, magpahinga na kayo. Bakit? Kailangan ko pa bang panoorin ang pagpasok niyo sa kwarto para sa unang gabi niyo? Ang pangalan ko ay Xia Xiyin. Noong ako ay 8 taong gulang pa lamang, ay inampun na ako ni Master. Sinabi niya sa akin na ang mga magulang ko ay napahamak ni Gufeng sa gitna ng labanan sa negosyo, kaya pinalaki niya ako para maghiganti. Ano? Dahil magkapamilya na tayong lahat, dapat tayong maging tapat sa isa't isa, hindi ba? Sir! Pa, ayos lang po ba kayo? Tumawag kayo ng ambulansya, bilis! Sige po. Bilis, tignan niyo siya. Pa, anong nangyayari sa inyo, pa? Kamusta na po siya? Pa, magsalita ka naman. Senyorita, ito ang mga papeles para sa paglilipat ng share at ang kasunduan para sa pamana. Pakipirmahan po ito para makumpirma. Wala po akong karapatan dyan. Xiaoxue, dapat kang magkaroon. Kailangan mong pangasiwaan ang pamilyang ito para sa iyong ama. Tamang-tama. Pirmahan mo na rin ito kasama ng mga tuntunin para sa pagsasama at pagkuha ng kumpanyang Pamilyang Gu na ito. Ikaw. Ako ang pinuno ng lungsod ng Yunhailin Enterprise, si Lin Bei. Nandito ako para bilhin at kunin ang Gu Enterprise ninyo. Walang nabanggit na kahit anong pagkuha si Lolo Gu po. Huwag kang mag-alala. Alam ito ni Miss Gu, hindi ba? Oo. Kaya pumirma ka na. Ilang taon kong hinintay ang araw na ito. Hindi ako pumapayag. Sino ka ba sa tingin mo? Wala kang karapatang tumanggi dahil isa ka lang namamalagi sa pamilya ng asawa mo. Ang mga stocks ng kumpanya ay magkasamang minana namin ni Xiaoxue. Bilang isa sa mga shareholder, hindi ako pumapayag na ibenta ang Gu Group. Nakikitira lang ako sa inyo. Pero dahil sa pakikialam kong ito, sapat na ito para sirain ang masamang balak ng ibang tao. Sige na, makaaalis na kayo. Hindi kita hahayaang maging masaya nang matagal. Hay nako. Anong problema? Noon, si Gufeng ang nagtapos sa buhay ng master ko. Xiaoxue, naiintindihan ko na sa wakas ang sakit na nararamdaman mo. Naniwala na si Huayang sa lihim na ipinakita niyo sa kanya. Magaling. Ipagpatuloy ang pag-udyok sa kanya hanggang sa pumayag siyang sumama para tuluyang ibenta ang Gu Group. Nangako po kayo sa akin na hinding-hindi niyo siya sasaktan. Nahuhulog na ba ang loob mo sa kanya? Master, mula bata pa ay kasama niyo na ako at kailanman ay hindi ako humingi ng kahit ano sa inyo. Ito ang unang pagkakataon at ito na rin ang huli. Pakiusap po, hayaan niyo na siya. Isa lang sa inyo ang papayagan kong mabuhay. Tatapusin mo ba siya o ikaw ang mawawala? Mamili ka. Sige na, naiintindihan ko na. Papayag na ako sa gusto mo. Umalis ka na muna. Baka may makakita pa sa iyo. Salamat po sa pagbibigay sa akin, Master. Sinasabi ko na nga ba na hinding-hindi mabubuko ang pagbabalat kayo ko.
Xiao Shue. Tama nga na plano nyo ito ni Lin Bei. Kahit pag gumawa tayo ng peking dokumento, para isipin ni Huo Yang na si Gu Feng ang nagpahamak sa kanyang master, paniniwalaan niya ba kaya iyon? Para saan pa ang mga pambubuyo mo sa kanya sa kama? Kailangang mapapaniwala mo siya. Xiao Xue, tutulungan kitang alamin ang katotohanan. Para makalaya ka, kay Lin Bei Xiaojiang, handa ka bang tumulong? Ang tulungan ng karibal ko, ayoko. Pero kung para sa'yo, gagawin ko. Salamat. Kung ganoon, ay bumalik ka na muna at tulungan mo kong tingnan ang mga galaw ni Xiao Xue. Sir Lin Bei. Kulang na po ang mga gamot na pampatulog ngayon, kaya naman kanina pa po siya nagwawala. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Lin Bei! Kung siya nga talaga si Lin Bei, ibig sabihin, ang dating Lin Bei ay isa lamang impostor. Mr. Lin Bei, kamusta na ang sitwasyon? Ayos lang. Kailangan niyo po talagang tumulong para lang makontrol ang baliw na ito. Hindi pwedeng ganito siya lagi-palagi. Kailangan na natin siyang tapusin agad. Pero kailangan pa po natin ang kanyang mga fingerprint at iris. Wala pa tayong ibang paraan sa ngayon, kaya kailangan muna natin siyang hayaan. Nangangamba ako na balang araw ay malaman nila na nagpapanggap lang akong Lin Bei. Huwag po kayong mag-alala. Malayo sa kabihasnan ang lugar na ito. Maliban sa ating dalawa, wala nang iba pang makakaalam nito. Mabuti naman kung ganoon. Kayo. President Lin, gising na po kayo. Nasa bahay ko po kayo at ligtas na po kayo rito. Nawawala na siya sa sarili. Bilis, tulungan niyo akong pigilan siya. Ito po ang blood test report ni Lin Bei. Wala naman pong naging problema sa katawan niya. Anong nangyari? Gaya ko, pareho kaming may type B golden blood. Posible kayang magkadugo kayo? Malalaman lang natin kapag nagising na siya. Hindi po pwede. Buong araw na kayong nagtatrabaho, kung magpapatuloy kayo ng ganyan, hindi siguradong magigising siya. Ngunit tiyak na hihimatayin kayo sa pagod. Ayos lang, magtiwala ka sa akin. Kumusta na siya? Bakit hindi pa rin siya gumigising? Ayos ka lang ba? Nasaan na ang mga tagapamilyang Gu? Lumabas kayo. Ikaw na taksil? Ang lakas ng loob mong sirain ang mga plano ko. Nasaan sila? Saan mo sila tinatago? Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo. Sige. Kapag nahanap ko sila, sabay-sabay kayong magbabayad. Lalaban ka sa akin? Bahay ko ito. Tignan ko lang kung sino ang mangahas na gumulo rito. Bahay mo? Huwag mong kalilimutan kung sino ka talaga. Siguro, dapat ko na ngang pagdudahan kung sino talaga ako. Sige. Kung ganoon, tanungin mo na lang ang mga magulang mong wala na. Bahay ko ito? At umalis ka na dito. Sino ka ba sa akala mo para kausapin ako ng ganyan? Gusto mo bang ibunyag ko sa lahat ang kanyang sekreto? Kung ganoon, uunahan na kita. Ilalantad ko ang iyong sekreto. Kung ayaw mong pareho tayong bumagsak, lumayas ka na. Ayos ka lang po ba? Gising na po siya.
ulat ng pagsusuri mula sa isang profesional na ahensya, hindi ito peke. Anak? Ang aking anak. Huwag po kayong mag-alala. Dahan-dahan lang po. Ano po ba ang nangyari? Kasalanan ko ito. Dahil nagtiwala ako sa maling tao, pinili ko si Xia Ying bilang aking assistant. Ang tuso na iyon, matapos ang mahabang panahon sa piling ko, ay nagpanggap gamit ang aking anyo. At noong bata ka pa, ay ibinigay kanya sa mga kriminal. Ang ibig niyo po bang sabihin, si Shaying ang taong nagpanggap na kayo? Oo, nang malaman niyang inampon ka. Nagpadala siya ng tao para tapusin ang iyong guro. Siya pala ang may gawa niyon. Ang mga taong sinaktan niya ay hindi lang tayong mag-ama, pati na rin ikaw. Ibig sabihin ba, siya ang may kasalanan kung bakit nawala ang mga magulang ko? Hindi. Ang totoo ay ikaw talaga ang gusto niyang tapusin. Xiaoxue, huwag kang maglaro sa gilid ng kalsada. Delikado sa mga sasakyan. Xiaoxue, huwag ka nang umiyak. Paparating na ang tatay mo. Kaya pala wala akong alaala bago ako mag-8 taong gulang dahil pala sa kanya. Pero dahil nasaktan ka lang at nawalan ng alaala, ito ang naging daan para maisakatuparan ang bago niyang plano. Huwag mong kakalimutan. Ang mga magulang mo ay nawala dahil kay Gufeng. Kailangan mong pagbayarin sila para sa kanila. Pagbayarin? Paano ko gagawin iyon? Mayroon silang anak na nagngangalang Guru Wogsue. Sa tamang panahon, maaari kang magpanggap bilang siya. Ibig sabihin, mula pa nung simula ay anak ka na pala ni Gufeng. Ako ang pumalit sa pwesto ni Xiaoxue at si Xiaoxue ay ang tunay kong kapatid. Xiaoxue, kumalma ka lang. Hindi ako siguro Wogsue. Ako ang nagpahamak kay Xiaoxue. Ako ang dahilan ng trahedya ng mga magulang ko. Pa, tulungan niyo po akong alagaan si Xiaoshu. Ano ang itinawag mo sa akin? Patawad po pa. Sa loob ng maraming taon, di ako nakapaglingkod sa inyo bilang anak. Mabait na bata? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ngayong magkasama na tayong mag-ama, wala na akong mahihiling pa. Hindi. Ang lahat ng nararapat para sa atin ay kukunin kong muli. Breaking news. Ang Lin Group, ang nangungunang kumpanya ng lungsod ng Yunhai. Ang matagal nang nawawalang tagapagmana nito na si Lin Huoyang ay biglang nagbalik. Nagbalik na si Huoyang ayon sa ulat. Sinabi ng tagapangulo na si Lin Bei na sumailalim na si Lin Huoyang sa isang paternity test at kumpirmadong siya nga ang tunay na anak nito. Kalokohan. Nagawa mo pang magpanggap bilang anak ko para nakawin ang aking mga ari-arian. Hump. Kailanman ay hindi ako nakipagtulungan sa kahit anong paternity test sa iyo. Gusto kong agad-agad mong ipaliwanag at linawin ang lahat sa publiko. Hindi pa huli ang lahat para gawin iyon ngayon. Lakas loob ka ba? Sige. Huoyang? Ha. Akala nyo ba ay wala akong alam? Gusto ninyong kumuha ng dugo ko para patunayan ang aking pagkakakilanlan. Ha. Kaso nga lang, hindi ninyo nasuri ang inihanda kong karayom. Doon sa dulo nito, nilagyan ko na iyon ng lason. Ikaw, umalis ka dyan. Ngayon, tatapusin na kita. Walang hiya ka. Sino ba ang nagpalaki sa iyo? Ngayong araw, tapusin na natin ito. Ang lahat ng galing mo ay dahil sa mga itinuro ko. Pagkatapos ay lalabanan mo ako? Magsalita ka. Saan mo itinago ang tunay na Guru Oksue? Bantayan mo siya. Papasok ako para magligtas.
Ngayon din ay itataboy kita sa kinaroroonan ng tatay mo. Yeah. Gusto mo ba akong makita? Nandito lang ako. Paano? Xiao Shui. Ang totoo ay wala pang nangyayari sa akin at sina Huo Yang at Xiao Zhang ang nagpasali sa akin sa palabas na ito. Ang layunin nito ay para palabasin kung sino talaga ang utak sa likod ng lahat. Inaga mo si Huoyang, kaya dapat lang nalokohin kita ng minsan para makaganti naman ako. Patawad po. Anak, sa pagitan nating mag-ama, hindi mo na kailangan pang humingi ng paumanhin. Papa, Nasaan si Huoyang? Hindi maaari. Nauubos na ang hangin dito. Hindi na tayo dapat magpatuloy sa paggawa ng mga mabibigat na kilos. Gising, huwag kang matulog. Ang ate mo at ang tatay mo ay naghihintay sa iyo sa labas. Hay salamat. Nagising ka rin sa wakas. Pinag-alala mo ako ng husto. Salamat, Xiao Xue. Salamat sa pagliligtas sa akin. Salamat lang? Hindi ikaw si Guru Wakshu. Ako nga siguro Wokswe. Oo. Ang ibig kong sabihin ay hindi ikaw si Xia Xiyin. Ano naman ngayon? Pareho naman ang itsura naming dalawa. Niligtas mo ako doon sa bodega. Hindi ba pwedeng magkagusto ako sa iyo? Hindi ako iyon. Kung ganoon, ituloy mo na ang kabutihan mo hanggang huli. Ang ate ko ang dahilan kaya ako kinuha ng mga kriminal. Dahil gusto mo siya, kailangan mong magbayad para doon. Tumakbo siya sa ibaba. Habulin niyo siya. Xiao Oxue, patawarin mo na ang ate mo. Isa rin siyang biktima. Talaga bang sa tingin nyo ay galit ako sa kanya? Ano lang, pinaglalaruan ko lang sila. Tapos ka na ba sa mga laro mo? Hindi pa, isa na lang huling pagkakataon. Kung posible, baka naman, may pagkakataon pa kayo ni Huoyang. Hala, hindi ba't cellphone ito ng ate mo? Hello, Huoyang. Nandito ako sa plaza. Naghihintay. May sasabihin ako sa iyo. Huoyang, ang balak ko sana ay makipagtulungan kay Mayordomo Zhang para makuha ang mga ari-arian at ikaw ang gagawin kong pambayad sa lahat. Pero dahil nag-traidor na siya, napilitan akong bumalik para personal na ibulgar ang totoo tungkol sa iyo. Huoyang, Xiao Xue, bakit ikaw ang nandito? anong pinagsasabi mo? Ako ang nakipag-appointment sa iyo. Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Tara, sumunod ka sa akin. Tapusin na kita. Ibubintang ko ito kay Huoyang. At pagkatapos ay kukunin ko ang mga mana ng pamilya nyo. Parehas lang din ang kalalabasan. Lagot na. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi kita papahirapan. Gusto ko lang makita kung pupunta rito si ate para sa iyo. Kahit pamalagay sa panganib ang buhay niya. Hello, sino ito? Ako ito, si Huoyang. Xiao Mei. Alam kong ikaw na naman ang nanggugulo. Pwede ba? Huwag na tayong mag-away? Ano? Wala ka sa? Hindi ko inaasahan na ang hayop na si Huoyang ay anak pala ni Ling Group. Parehong-pareho kami ng mukha. Pero bakit ako? Bakit hindi ako kasing swerte niya? Huoyang, ako si Xia Xiyin. Ikaw pala. Si Xiao Oxue, wala naman ba siyang ginawang masama sa iyo? Gusto mo bang malaman? Salamat sa pagsabi sa akin. Napakakulit talaga ni Xiao Mei. Ang sabi mo, Huoyang, ako si Shenmu. Kung ayaw mong mawala si Xia Xiyin, pumunta ka na rito ngayon din.
Shiyin! Ah. Dahil magkamukha naman tayo, simula ngayon, ako na si Huo Yang. Huo Yang, saan ka ba galing? Ang kontrata para sa paglipat ng stocks ay naghihintay na lang para sa iyong pirma. Pasensya na po, Papa. Nahuli po ako. Huo Yang, bakit hindi dumating si Sheehan? Hindi ko siya nakita. Teka, parang hindi naman ito ang suot mo noong umalis ka kanina, di ba? Pwede po bang pagkatapos ko na lang pumirma tayo mag-usap tungkol dyan? Sa wakas, napapirmahan din kita sa dokumento ng testimonya. Shen Mu. Ano? Alam ko na may masama kang balak. Nagsuot ako ng proteksyon nung magkita tayo, kaya hindi mo ako masasaktan. Kapag nagtangka kayong gumawa ng masama, huwag na huwag nyo nang aasahan na malalaman nyo kung nasaan si Xia Xiyin. Pasensya na, kunwari lang din na nagpakidnap ako sa iyo. Ito ang napapala mo sa pagdaraya sa akin. Ipapabalik mo na lang ba si Shenmu nang ganoon lang? Ang pinsan niya ay naghihintay lang na mahulog siya sa sarili niyang patibong. Ipapahatid ko siya pabalik at panoorin natin silang pag-awa-away doon. Paano naman ikaw, babalik ka pa ba? Hi! Kailangan ko na ring habulin ang sarili kong kaligayahan at hinahangad ko rin ang inyong kasiyahan. Hanggang tingin ka na lang sa akin sa hinaharap. Katatapos ko lang itong suriin, ang aksidente sa sasakyan ng mga magulang ni Mayordomo Jiang noon ay maaaring may kinalaman si Lin Bei.